Sa kabila ng kanilang kasikatan at malawak na impluwensya sa mundo ng showbiz, ilang artista at kilalang personalidad ang hindi pinalad sa katatapos lamang na halalan 2025. Mula sa mga veteranong politiko na galing sa entertainment industry hanggang sa mga bagong mukha na sumubok sa politika, maraming tanyag na pangalan ang natalo sa kani-kanilang laban. Narito ang ating listahan. Marjorie Barreto. Si Marjorie Barreto ay tumakbo bilang konsehal sa Caloocan City. Ngunit siya ay nabigo. Bagamat aktibo sa kampanya, nahirapan siyang talunin ang mga incumbent. EJ Falcon. Aktor na si EJ Falcon, na dating Vice Governor ng Oriental Mindoro, ay tumakbo bilang kongresista sa 2nd District ng Lalawigan. Subalit siya ay hindi nagwagi. Aljur Abrenica. Sinubukan rin ni Aljur ang kanyang kapalaran sa Pampanga bilang konsehal, ngunit hindi pinalad. Isa ito sa kanyang unang hakbang sa politika. Luis Manzano. Si Luis Manzano ay natalo sa pagka-vice-gobernador ng Batangas kay Governor Dodo Mandanas. Shamsi Supsup. Dating beauty queen at Miss Universe 2011 third runner-up ay natalo sa pagtakbo bilang konsehal sa unang distrito ng Pasig City. Aramina. Ang aktres at negosyanteng si Aramina ay natalo rin bilang konsehal sa ikalawang distrito ng Pasig City. Sa kabila ng suporta mula sa ilang local na grupo, hindi siya pinalad na makapasok sa top slots. Dennis Padilla. Ang veteranong komedyante ay natalo bilang konsehal sa ikalawang distrito ng Caloocan. Bagamat naging aktibo sa kampanya, tila hindi rin naging sapat ang kanyang popularity upang makaungos sa ibang kandidato. Ray Malonzo. Ang aktor, action star at dating alkalde ng Caloocan ay natalo sa kanyang muling pagtakbo bilang kinatawan ng unang distrito ng Caloocan. Raymond Bagatsing. Ang aktor na si Raymond Bagatsing ay natalo sa kanyang pagtakbo bilang alkalde ng Maynila. Siya ay natalo ng kanyang kapwa-aktor na si Isko Moreno. Si Mocha Uson na kilalang online personality ay natalo bilang konsehal sa ikatlong distrito ng Maynila. Isa ito sa kanyang muling pagbalik sa politika matapos ang ilang kontrobersya. Wendell Ramos. Ang aktor at matinee idol ay hindi rin pinalad sa kanyang pagtakbo bilang konsehal sa ikaapat na distrito ng Maynila. Yul Servo. Ang dating konsehal at vice mayor ng lungsod ay natalo sa kanyang re-election bid bilang vice-alkalde ng Maynila. Angelica de la Cruz. Ang aktres na si Angelica de la Cruz ay natalo sa kanyang bid para sa pagka-vice-alkalde ng Malabon. Abby Biduya. Ang dating sexy star na kilala rin sa pangalang Priscilla Almeda ay natalo bilang konsehal sa unang distrito ng Parañaque. Enzo Pineda. Ang aktor at matinee idol ay natalo bilang konsehal sa ikalimang distrito ng Quezon City. Dan Fernandez, ang aktor at incumbent congressman ng Laguna, ay natalo sa kanyang pagtakbo bilang gobernador ng probinsya. Matagal na rin siyang aktibo sa politika, ngunit matindi ang naging laban ngayong taon. Emilio Garcia, ang veteranong aktor, ay natalo sa pagkaalkalde sa Laguna. Rico Gumabaw, ang aktor at businessman, ay natalo sa kanyang unang pagsabak sa politika bilang kinatawan ng ikaapat na distrito ng Camarines Sur. Mansur del Rosario, ang dating kongresista at taekwondo champion, ay natalo sa kanyang pagbabalik politika bilang vice mayor ng Makati. Jimmy Bondoc, ang singer at dating opisyal ng PAGCOR, ay natalo sa kanyang kandidatura sa Senado. Isa si Bondoc sa mga personalities na umaasang dadalhin ang kanyang advocacy sa transparency sa Senado. Philip Salvador, ang veteranong aktor, ay hindi rin pinalad sa senatorial race. Manny Pacquiao, ang boxing legend na naging artista at politician, ay natalo sa kanyang tangkang pagbabalik sa Senado matapos ang kanyang pagkatalo sa presidential race noong 2022. Bong Revilla, ang incumbent senator at action star, ay natalo rin sa re-election bid matapos mawala ng suporta sa ilang rehiyon. Willie Revillame, ang TV host at businessman, ay natalo rin sa kanyang unang pagtakbo sa Senado. Sa kabila ng kanyang popularity at pag-endorso ng ilang grupo, hindi ito naging sapat upang makakuha ng pwesto sa Magic 12.